Ang ubasan ng Panginoon. Dahilan sa adhikaing madala ang pinakamabuting kaloob ng langit sa lahat ng tao sa lupa, na tinawagan ng Diyos si Abraham mula sa mga kaanak na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at inatasang manirahan sa lupain ng Kanaan. Gagawin kitang isang malaking bansa, wika niya, at ikaw ay aking pagpapalain. At padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. Genesis 12 verse 2. Dakilang karangalan ang pagkatawag kay Abraham, ang maging ama ng bayan sa maraming daan taon at magiging tagapag-ingat at tagapagtanggol ng katotohanan ng Diyos sa lupa. Ang bayang sa pamamagitan nila ang lahat ng mga bansa sa lupa ay pagpapalain sa pagdating ng ipinangakong Mesiyas. Ang tao ay nawala ng pagkakilala sa tunay na Diyos. Ang kanilang isipan ay pinadilim ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang mga makalangit na kautosang banal at matuwid at mabuti ay sinikap ng taong palitan ng mga batas na kaayon ng mga layunin ng mga pusong malupit at makasarili. Gayunman, sa kahabagan ng Diyos ay hindi sila pinatay. Ipinanukala pang bigyan sila ng pagkakataon upang makilala siya sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Idinisenyong sa pamamagitan ng mga simulaing inihayag sa kanyang bayan ay maisauli ang larawang moral ng Diyos sa tao. Ang kautusan ng Diyos ay dapat maitaas, ang kanyang otoridad ay mapanatili, at sa sambahayang Israel ay nabigay ang dakila at banal na gawaing ito. Inihiwalay sila ng Diyos mula sa sanlibutan upang may pagkatiwala sa kanila ang isang banal na pagkakatiwala. Ginawa silang taguan ng kanyang kautusan at ipinanukala na sa kanila ay iingatan para sa tao ang pagkakilala sa kanya. Sa gayon, ang liwanag ng langit ay sisilang sa isang sanlibutang may lambong ng kadiliman, at isang tinig ay madidinig na tumatawag sa lahat ng tao na bumalikwas sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay na Diyos. Sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at makapangyarihang kamay, inilabas ng Diyos ang bayang pinili mula sa lupain ng Ehipto. Exodus 32 verse 11. Kanyang sinugo si Moises na kanyang lingkod at si Aaron na kanyang hirang. Kanilang inilagay sa gitna nila ang kanyang mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Siyam. Kanyang sinaway naman ang dagat na pula at natuyo. Sa gayoy pinatnubayan niya sila sa mga kalaliman na parang ilang. Iniligtas niya sila mula sa pagiging alipin upang dalhin sila sa isang mainam na lupain, isang lupaing inihanda ng Diyos upang maging tanggulan laban sa mga kaaway. Dadalhin niya sila sa kanya at yayakapin sila ng walang hanggang bisig. Kapalit ng kabutihan at kahabagang ito, pararangalan nila at gagawing maluwalhati ang kanyang pangalan sa lupa. Ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan. Si Jacob ang bahaging mana niya. Kanyang nasumpungan sa isang ilang sa lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang, kanyang kinanlungan sa palibot, kanyang nilingap, kanyang iningatang parang salamin ng kanyang mata. Parang agila na kumikilos ng kanyang pugad, na yumuyungyong sa kanyang mga inakay. Kanyang ibinuka ang kanyang mga pakpak, ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya, at walang ibang Diyos na kasama niya. Deuteronomy 32 verse 9-12. Sa ganito ay pinalapit ng Diyos ang Israel sa kanya, upang sila ay manahan sa ilalim ng pinakamataas. May himalang inalagaan sila sa mga panganib ng paglilimayon sa ilang
at sa huli ay tinatag sa lupang pangako bilang bansang pinili. Sa pamamagitan ng talinhaga, isinaysay sa atin ni Isaiah na may nagpapakilos na kalungkutan ang istorya ng pagtawag sa Israel at pagsasanay sa kanila upang makatayo sa sanlibutan bilang kinatawan ni Jehovah. Mabunga sa mabubuting gawa. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol at kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon. At tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas at kanyang hinintay na magbunga ng ubas at nagbunga ng ubas gubat. Sa pamamagitan ng bayang hirang, nilayo ng Diyos na dalhin ang pagpapala sa buong sangkatauhan, ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo, wika ng propeta, ay ang sambahayan ng Israel, at ang mga tao sa Juda ay ang kanyang maligayang pananim. Sa bayang ito ay pinagkatiwala ang mga orakulo ng Diyos. Binakuran sila ng kanyang mga kautusan, ang walang hanggang prinsipyo ng katotohanan, katarungan at kadalisayan. Ang pagsunod sa mga simulaing ito ang magiging sanggalang nila, sapagkat ililigtas sila ng mga ito sa mapanirang makasalanang gawi. At bilang tore sa ubasan, inilagay ng Diyos sa gitna ng lupain ang kanyang banal na templo. Si Kristo ang kanilang tagapagturo. Kung paanong nakasama nila siya sa ilang, siya pa rin ang magiging guro at patnubay nila. Sa tabernakulo at templo, ang kanyang kalwalhatian ay nanahan sa banal na Shekinah, sa ibabaw ng luklukan ng awa. Para sa kanila ay palagi ang inihayag ang kayamanan ng kanyang pag-ibig at pagtitiyaga. Sa pamamagitan ni Moises, malinaw na inihayag ng Diyos sa kanila ang pakay at mga kondisyon ng kasaganaan. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Kanyang sinabi, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Iyong ipinahayag sa araw na ito na ang Panginoon ay iyong Diyos, at ikaw ay lalakad sa kanyang mga daan. At iyong gaganapin ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga hatol, at iyong didinggin ang kanyang tinig. At inihayag ka ng Panginoon sa araw na ito, na maging isang bayan sa kanyang sariling pag-aari, gaya ng ipinangako niya sa inyo, upang iyong ganapin ang lahat ng kanyang utos at upang itaas ka sa lahat ng bansa na kanyang nilikha, sa ikapupuri at sa ikababantog at sa ikararangal, at upang ikaw ay maging isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, gaya ng kanyang sinabi. Ang mga anak ng Israel ay tatahan sa lahat ng teritoryong itinalaga ng Diyos para sa kanila. Ang mga bansang tumanggi sa pagsamba at paglilingkod sa tunay na Diyos ay palalayasin. Ngunit panukala ng Diyos na paghahayag ng kanyang likas sa pamamagitan ng Israel, ang mga tao ay mailalapit sa Kanya. Sa buong mundo ay ibibigay ang paanyaya ng Ebanghelyo. Sa pagtuturo ng mga serbisyo ng sakripisyo, si Kristo ay may tataas sa mga bansa, at lahat ng titingin sa Kanya ay mabubuhay. Lahat ng tulad ni Rahab, ang Kananeo at Ruth na Moabita, na bumalikwas mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungo sa tunay na Diyos, ay sasanib sa Kanyang bayang pinili. Sa pagdami ng bilang ng Israel, palalawakin nila ang kanilang mga hangganan, hanggang ang kanilang kaharian ay lumaganap sa mundo. Datapwat hindi nakatupad ang matandang Israel sa layunin ng Diyos, wika ng Panginoon. Gayon may tinamnan kita ng mahal na puno ng ubas na pawang mabuting binhi. Bakit ka nga naging bansot na ibang puno ng ubas sa akin?
Ang Israel ay isang mayabong na baging na nagbunga. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo, sinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas gubat. At ngayoy aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan. At aking pababayaang sira. Hindi kakapunin o bubukurin man, kundi magsisitubo ay mga dawag at mga tinik, akin ding iuutos sa mga alapaap na huwag nilang ulanan. Sapagkat siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito, kapighatian. Ng katuwiran, ngunit narito, daing. Sa pamamagitan ni Moises ay inilahad ng Diyos sa bayan ang magiging bunga ng kawalang pagtatapat. Sa pagtangging ingatan ang tipan, puputulin nila ang kaugnayan sa buhay na Diyos, at ang pagpapala niya ay hindi nila matatanggap. Kung minsan, ang babalang ito ay dininig, at mayamang pagpapala ay napasa bansang Hudyo at sa mga palibot na mga bayan. Ngunit higit na madalas sa kanilang kasaysayan ay nakalimutan nila ang Diyos at nawalan ng pananaw sa mataas na karapatang pagiging kinatawan niya. Ninakaw nila mula sa Kanya ang paglilingkod na inaasahan sa kanila at ninakawan din nila ang kanilang kapwa ng patnubay sa relihiyon at banal na halimbawa. Hinangad nilang mapasa kanila lamang ang mga bunga ng ubasan na dito ay katiwala lamang sila. Ang kanilang kasakiman at kayamanan ang naging sanhi na kamuhian sila maging ng mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa ganito ay nabigyang pagkakataon ang mga hintil na bigyan ng maling larawan ang likas ng Diyos at ang mga batas ng Kanyang kaharian. Taglay ang puso ng isang ama, ang Diyos ay nagtiis sa Kanyang bayan. Nagsumamo siya sa kanila sa mga kahabagang kaloob at binawi. Matiyagang inihayag sa kanila ang mga pagkakasala at may pagpapahinuhod na naghintay na ang mga ito'y kilalanin. Mga propeta at mensahero ay sinugo upang igiit ang pag-aangkin ng Diyos sa mga tagapag-alaga ng ubasan. Ngunit sa halip na tanggapin ang mga lalaking ito ng pagkaunawa at kapangyarihang espiritual, ay tinuring na mga kaaway. Inusig at pinatay sila ng mga tagapag-alaga, ngunit nagpahatid pa ang Diyos ng ibang mensahero. Ngunit katulad din ng nauna, ang pakikitungo nila at may higit pang pagkamuhi. Ang pag-atras ng kaluguran ng Diyos sa panahon ng pagkabihag ay umakay sa marami upang magsisi. Ngunit nang makabalik na sa lupaing pangako ang bansang Hudyo, ay umulit lamang sa mga pagkakamali ng mga naunang salin ng lahi at nakipagtalong politikal sa mga karatig na bansa. Ang mga propetang isinugo ng Diyos upang magtuwid ng mga kasalukuyang kasamaan ay tinanggap na may suspetsa katulad noong una. At sa gayon, sa paglakad ng mga daang taon, ang mga tagapag-alaga ng ubasan ay nagdagdag lamang sa kanilang mga pagkakasala. Ang mabuting ubas na itinanim ng banal na tagapag-alaga sa mga burol ng Palestina ay tinakwil ng mga lalaki ng Israel at sa huli itinapon sa kabila ng pader ng ubasan. Sinugatan nila ito at tinapaktapakan at umasa sila na nawasak nila ito ng tuluyan. Kinuha ng tagapag-alaga ang ubasan at itinago ito sa kanila. Muli itong itinanim, datapat sa kabila na ng bakod, at sa paraang ang puno ay hindi na malata pa, ang mga sanga ay sumampa sa mga bakod, at ang mga idinugtong ay nasama dito. Datapwat ang puno ay inilayo sa kakayahang maabot ng tao o masaktan. May tanging halaga sa Iglesia ng Diyos ngayon sa lupa, ang tagapag-alaga ng Kanyang ubasan.
Ang mga pabalita ng payo at panawagan sa pamamagitan ng mga propetang nagpaliwanag ng walang hanggang layunin ng Diyos sa sangkatauhan. Sa mga turo ng mga propeta, ang kanyang pag-ibig sa lahing waglit at ang panukala sa kanilang kaligtasan ay maliwanag na inihayag. Ang istorya ng pagtawag sa Israel ng kanilang mga tagumpay at kahinaan, ng kanilang pagsasauli sa kaluguran ng Diyos, ng pagtanggi nila sa Panginoon ng ubasan, at ang pagsasagawa ng panukala ng kapanahunan sa pamamagitan ng mabuting nalabi, na sa kanila'y matutupad ang lahat ng pangako ng tipan. Ito ang naging tema ng mga mensahero ng Diyos sa kanyang iglesia sa lahat ng mga daan taong lumipas. At ngayon ang pabalita ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanilang nag-aalaga ng kanyang ubasan bilang tapat na katiwala, ay yaong sinalita ng propeta noong una. Awitin ninyo sa kanya ang tungkol sa isang ubasang pinagkunan ng alaala. Akong Panginoon ang nag-ingat. Aking didiligan, tuwi-tuwi na, baka saktan ng sinuman. Aking iingatan gabit araw. Isaiah 27 verse 2 and 3. Paasahin ang Israel sa Diyos. Ang Panginoon ng ubasan ay nagtitipon ngayon mula sa mga bansa at bayan ng mahalagang bungang matagal na niyang hinihintay. Di magtatagal ay darating siya sa sariling kanya. At sa masayang araw na yaon, ang walang katapusang panukala niya sa sambahayang Israel ay matutupad. Sa mga araw na darating ay mag-uugat ang Jacob. Ang Israel ay mamumulaklak at magbubuko, at pupunuin nila ng bunga ang ibabaw ng sanlibutan.